Birheng kaibig-ibig, ina naming nasa langit, liwanaging yaring isip, nang sa layo'y di malihis. Kaya inang mapagmahal, ako iyong patnubayan, nang mawasto ang pagbanghay nitong kakathaing buhay. Sa isang mapayapang kaharian ng Brabania, may isang hari na ang pangalan ay si Haring Fernando. Ang kanyang asawa ay si Reyna Valeriana. Sila ay may 3 anak na lalaki, si Don Pedro, Don Diego at si Don Juan. Kayo'y panahon na upang kayo'y makapili, maging pari o magiging hari. Magiging hari sa Brabania. Ipinagmamalaki ko kayo mga anak. Isang gabi, habang natutulog ang hari, ay nagkaroon siya ng masamang panaginip. Mahal ko! Ano nangyari sa'yo? May masama akong panaginip at pagkagising ko ay naghihina ako at hindi makatayo. Magkamalala! Bukas, ipapatawag ko ang pagkamalalahan para pagabot ka! Inaumagahan, dumating ang mga gamot, tinignan niya si Haring Fernando. Mahal kong Reyna, sa bundok ng Tabor, sa puno ng Piedras Pratas, may isang ibon na kung lawin ay ibong Adarna. Ang 7 awit ng nasabing ibon, ang naging lunas sa nakin ng hari. Maraming salamat po, Munting Matanyo, sa mga sinabi mo tungkol sa ibong Adarna. Mahal kong Reyna, maaari mo bang tawagin si Don Pedro? May sasabihin ako sa kanya. Tinawag ng Reyna si Don Pedro at pumasok siya sa silid. Pedro, anak, hanapin mo ang ibong Adarna. Huwag mong dalhin ang iyong kabayo sapagkat ito'y sundin mo. Ngunit sinuway ni Don Pedro ang utos ng hari at nagsimulang maglakbay. 3 taon ang lumipas at bago pa siya makarating sa bundok Tabor ay namatay na ang kanyang kabayo. Naglakad na lang si Don Pedro at sa wakas, nakita na niya ang makulay na puno ng Piedras Pratas. 1 taon na ang lumipas, ngunit hindi pa rin nakauwi si Don Pedro. Saan na kaya si Don Pedro? Hanapin ko siya. Nagsimula sa paglalakbay si Don Diego na hindi nagpaalam. Lumipas ang 4 na buwan at namatay na rin ang sinasakyan niyang kabayo. Naglakad na lang siya at sa ilang sandali, nakarating na siya sa bundok Tabor at nakita niya ang Piedras Pratas. Ang ganda, nakakaangkit sa mata. Lumalalim na ang gabi. Magpapahinga muna ako. Maya, mahal ko, masama ang kutob ko sa kanilang dalawa. Mahal kong ama, ina, maaari bang sundan ko sina Don Pedro at Don Diego sa paghanap sa ibong Adarna? Takot akong maging totoo ang panaginip ko na napahamak ka, Juan. Huwag kang munang umalis. Nagpumilit si Don Juan sa harap ng kanyang mga magulang. At sa huli, siya ay pinayagan. Kinaumagahan. Paalam po, mahal kong ama at ina. Gagawin ko po ang lahat upang mahanap ang ibong Adarna at ang mga kapatid ko. Nagsimulang maglakbay si Don Juan papuntang bundok Tabor. Hindi siya gumamit ng kabayo. Dala-dala niya ang 5 piraso ng tinapay. Maya-maya may nakita siyang ermitanyo. Anak, maaari bang mahingi ng pagkain dahil ako'y nagugutom? Ito po, oh. Napakabuti mong tao. Bakit ka napadpad sa lugar na ito? Hinahanap ko po ang ibong Adarna. Saan ko siya pwedeng mahanap? Dahil mabuti kang tao, sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. Sa gilid ng bundok, ika'y pumunta sa isang dampang maliit.
ikay katakot at iyong mga tanong ay masagot. Anak, mag-ingat ka, huwag kang himalay sa ilalim ng puno. Pinasalamatan ni Don Juan ang matanda at humayo siya patungo sa lugar na sinabi ng ermitanyo. Tao po, may tao po ba? Tuloy ka, ano ang pakay mo, iho? May sakit ko ang aking ama at ang tanging lunas nito ay ang awit ng ibong Adarna. May bigay ako sa iyo. Ito hating gabi na darating ang ibon, mag-antay ka at kung kakanta ang ibon, hiwain mo ang iyong palad at pigaan ng katas ng dayog. Pinasalamatan niya ang ermitanyo at pumunta siya sa Piedras Platas. Sinunod niya ang lahat ng utos ng ermitanyo. Nahuli niya ang ibong Adarna at iniligtas ang mga kapatid. Diego, di na tayo nagtagumpay sa paghuli sa ibong Adarna. Ibig ko siyang Lang natin siyang patayin, bugbugin natin siya at dalhin natin ang ibon sa kaharian. Nawala ng malay si Don Juan at kinuha ni na Don Pedro at Don Diego ang ibong Adarna at dinala ito sa hari. Nandito na po kami. Nasaan si Don Juan? Hindi po namin alam, ngunit bumalik kami para ikay gamutin. O ibong Adarna, ikaw ay kumanta na. Ano ang nangyari? Ilang araw ang makalipas ay maginhawa at handang umuwi na si Don Juan. Salamat po sa lahat. Pagka-uwi ni Don Juan sa Berbania ay masaya na ang hari at biglang gumanda at kumanta ang ibon sa nangyaring kataksilan. Gumaling ang hari, ngunit galit na galit at nais niyang parusahan sina Don Pedro at Don Diego. Ngunit, mahal kong ama, huwag niyo po silang saktan at pinatawad ko na po sila.